hindi ka ba natakot na nag-resign ka sa napaka-stable job mo, tsaka ka sumabak sa freelancing? Subukan ko muna ng advance, baka kaya ko naman. Yeah. Gusto ko siyang i-focus talaga kasi sayang yung ano ko, yung course ko na yun kung hindi ko siseryosohin. Nag-advance din muna kasi ako eh. Tapos may mga times na tinatamad na ako, nahihirapan akong pumunta sa next step, nawawalang gana. Paano mo siya nare-resolve? Ano yung mga tips mo para to keep that momentum? Thank you, Ma'am Nina, for having me. And it's a pleasure talaga na ma-share ko yung success story ko. And si Darwin, and normal na ano lang ako, normal na tao na after mag-aral, nag-apply ng job and graduated last 2014. So 2014, sabak na agad ako sa work and nagkaroon ako ng work ng as stockman lang ako ng ano I mean stockman siya. Then 20 actually 2013 yun eh. And then 2014 doon talaga ako na focus or naging full employee that time kasi agency ako dong 2013 and then naging full employee ako kasi nakapasok ako sa isang malaking retail store dito sa Philippines. And yun, 2014, naging empleyado ako hanggang 2022. So, on range na yon, so parang paulit-ulit lang as corporate world, parang ang nangyayari is gigising ka, tapos papasok, uuwi, kakain, matutulog, then paulit-ulit lang. So, ganun yung naging habit ko or naging um, pinagdaanan ko during empleyado ako that time. So, paulit-ulit lang talaga. And pinaka dumating sa akin yung point na yung last 2 years ko which is Mm. 2022, 2020 yan. Pandemic happened nung time na yon. And doon ko nalaman na meron palang online world. So, meron palang gano'n na kumikita ka lang, ay kumbaga nasa bahay ka lang, then kumikita ka. So, parang sounds interesting para sa akin. Kaya, ayun, medyo na-shift yung focus ko na hindi, pwede pa lang ganun. Pwede pa lang, hindi ka lang empleyado sa Philippines. So, ayun. Nice. Thank you for that. Sharing with us yung background ni Darwin, no? So, for those of you guys who are watching, lalo na yung sa mga mahilig mag-shopping, so Darwin is like parang mga heroes natin, especially pag may hinahanap tayo sa store, may gusto tayong i-inquire, and now he is an Amazon VA. Hindi nagkakalayo, no? E-commerce and, di ba, retail. Yes. So, ba't ka... And, Oh, yes. sorry, go ahead. Ayun, katulad nga ng sa retail store, kumbaga online lang din naman si ano, kumbaga nandiyon first person to person, parang nangyayari is yung pinasukan kong employer or yung company is person to person. Then si Amazon is online lang naman. So parang parehas lang namang e-commerce talaga. Correct. Kumbaga, nasa virtual world ka. And Ah, switch lang. diba? So, bakit nag-mention ka na routine, parang it didn't sound like you are excited when you said the word routine. Ano bang career development or career advancement ang hinahanap mo? Yun nga, kasi nung naging empleyado ko in 2014, ako medyo pasaway talaga ako na empleyado and pagdating sa time management, so lagi akong late. So, yun yung struggle ka talaga during my employee, kumbaga during my employee time, yan. So, yun, kumbaga sa isang buwan, yung late ko mga 5, ganyan, 4. So para pagdating kasi sa amin yung ganong habit is medyo flag kay HR. Kaya yung naging yung success ko doon sa retail store medyo mababa kasi yun nga
tinitignan yung performance based din sa attendance, ganyan. So, ayun, naging ano lang, tumagal ako kasi yung mga kabatch ko is na ano na promote na as supervisor yan. And ako kasi is sales assistant. So, stagnant, kumbaga, nandun lang ako sa level na yon. And um nandun yung ano, yung naisip ko na pag komportable ka pala sa ginagawa mo, parang ang nangyayari is lumiliit yung chance na mag-grow ka pa as individual. So, yun yung naging Correct. realization ko that time. And sabi ko, mali pala yung ginagawa ko. May mali pala sa ginagawa ko na dumating ako sa point na almost 8 years ako sa company and walang nangyari sa akin. So, kumbaga nandun lang ako sa point na hindi ako nag-improve. So, parang ganun. And yun nga, last 2 years ko ng pagiging empleyado, doon ko naisip yon yung ganung bagay. Nung nagkaroon ng pandemic and um, ayun, yun yung time, last 2 years ko, kasi naging ano ko, naging executive assistant ako that time. So, nakita yung potential ko ng area manager ko. So, nakita yung potential ko and nakita ko rin, saka ako nakita nung nakita niya. Kasi naging assistant niya ako and lahat ng mga task is na-handle ko ng maayos kahit papaano. So, break lang talaga ang kailangan siguro and um, everything parang will put into place, parang ganyan. So, Mm-mm. yeah. Correct. And eventually na lang, no, the universe will have parang bigger plans pala for us. So, grabe, 8 years. And I actually want to thank you for your vulnerability and honesty na ang nagka-problema is lagi kang late. Well, Na, actually, tayo nagkakalayo ng story. Ako din, hindi rin ako na-regular sa corporate kasi lagi akong late. Mga tardiness. Akala ko sa college, high school lang ganun. Pero pati sa work pa pala, bawal yon. ah, Ano ba yung cause ng pagiging late mo? May dahil ba puyat ka? Dahil pagod ka sa um, commute? Kulang siguro tulog? siguro sa ano, sa hindi ko lang siguro na manage ng tama yung biyahe ko kasi nag-commuter ako 2014 up to 2017. So, yung time na yon is wala akong kasi kumuha ako ng motor year 2017 eh. And 2014 yan kasi dapat 3 years dapat meron ka ng improvement sa company, parang ganyan. Eh. So, napakita mo na kung sino ka, o na yung galing mo, ganyan. So, ayun, siguro sa biyahe rin kasi hindi ko na manage ng tama. May time nga na sinabihan ako na nakasalubong ko yung classmate ko last na pumapasok ako. Tumatakbo ako. Tumatakbo kasi kasi late na ako. So, ewan ko masususpend na ata ako nung that time. And sinabi sa akin lang na, "Uy, Superman." So, so parang ayun. So, nakakatuwa lang na isipin na gano'n na My gosh, I know that feeling. Yung may tumatakbo ka na kasi alam mo ang dami mo ng late. Tapos parang onti na lang, either matatanggal ka na or masususpend ka na. So talagang hingal na hingal yung pagmamadali mo sa finish line. Hindi mo alam kung papasok ka pa ba bukas. I know how that feels, no? So kilala ko ng mga ka-workmates ko na laging late. So inaamin ko naman 'yun. Ang sarap kasi matulog, 'di ba? So, nag-assistant ka pala, EA, sa Apo. pinagtatrabahon mong retail. That's a Yes. higher position na compare sa iba. Bakit mo pa naisipan mag-transition sa freelancing or mag-pivot ng other career? Yun nga katulad nung sinabi ko na kumbaga kapag komportable ka dun sa isang bagay na ginagawa mo, lumiliit yung chance na mag-improve ka pa as individual. Pero yun nga, super thankful ako dun sa area manager ko na yun kasi siya yung naghubog talaga sa akin, yung nag-hone sa akin kung sino talaga ako ngayon, parang ganyan. So, nung nakilala ko yung area manager ko na yun, kasi nag-o-office siya sa store namin and then nakikita niya yung potential ko, kaya sinabi niya na, "Halika nga dito, gawin mo nga to, ganyan, ganyan." And then, nagawa ko siya ng mga times na may mga task na binibigay sa akin and nakita niya yung potential ko. So, nakita ko rin yung potential ko nung that time na okay pala, kaya ko pala. So, dun yung inasahan niya na akong mag-lead ng team.
Kumbaga kasi area manager. So ang position ko that time is inventory controller, and yung talagang nag-a-analyze ng mga um, discrepancies ng mga inventory. And nag-handle na rin ako ng team ng buong area kasi nakakagawa ako ng sistema. Kaya ko pala yon. So, gumagawa ako ng sistema, and then dinidisseminate ko sa buong team na ito yung gawin nyo, ito yung ganyan. So, um, yun yung time na hinawakan ko yung buong P count ng store. Kasi wala kaming STM noon that time kasi maraming nawalan ng kumbaga pandemic, tapos maraming na naglesen yung ano yung tao. Kumbaga yung employee that time is naglesen, maraming nawalan ng trabaho, and dumating sa point na dalawa na lang kaming ano yung isang kabatch ko na naging S1 siya, and ako is inventory controller. Parang nangyari is hati kami. Isang branch siya, focus siya sa labas, sa selling area. And ako, focus ako dun sa warehouse. So, ang nangyari is, nakita yung potential ng area manager ko so naging EA ako. And yun, hinubog niya ako talaga. Hinubog niya ako. Tapos, dun ko naranasang magbasa ng libro. Okay. Dun ko, Anong libro yon? may mga magagandang libro ako nabasa katulad ng Rich Dad, Poor Dad, Rich Dad, parang yon. And yung How to Think Bigger ni Martin Wides. So, yan yung mga librong nabasa ko that time, and sabi ko, maganda, may something sa pagbabasa talaga. May something sa pagbabasa. Yes. Kaya yun, na ano ko na-boost yung confidence ko na ah, gumawa pa ng something, kumbaga ganun. And yun nga, katulad ng tanong mo na bakit ako nag-switch pa sa iba, kasi naramdaman ko na kaya ko pang may kaya pa akong gawin. May Um, kaya pa akong Parang there i-improve. are bigger things pa na hinahanap mo eh. Oo, yun. So, parang gigil lang Sige. na may kaya pa pala akong gawin. So, ganun. Correct. Especially, nakita mo na yung mga potentials mo na outside of what is yung comfort zone mo and you want to utilize it, baka naman pwede ka pang kumita ng mas malaki. Pero gusto ko malaman, paano ka nag-ask sa boss mo or sa company mo? Kasi everything was smooth sailing, di ba? Paano ka nag-ask na magre-resign ka na? Paano ka nagpaalam? Sinabi mo pa na, hindi po kasi ako nag-grow dito. Gusto ko po ng ganto, ganyan. How did you say it? Actually hindi naman sa hindi naggo-grow ng talagang kasi parang naramdaman ko that time na kapag nag-supervisor ako, parang may kailangan pa akong gawin eh. So yun yung sa loob-loob ko na parang may gusto Mm. pa akong gawin. So naramdaman ko kasi yung mga ginagawa ko na nagugustuhan ko yung sa spreadsheets, yung mga Ah, templates, yan, yung mga yan. And kapag nag-switch ako sa supervisory level, andun ako sa point na nasa selling area ako, makikipag-usap ako ng tao and handling complaints, parang ganyan. So, nandun yung nakikipag-isalamuha ka sa mga tao, which is customer parang sa service. akin is, yeah, customer service. And which is para sa akin is medyo mawawala yung fashion ko, parang ganun. So sabi ko parang may mas kailangan pa akong gawin, and yon yung sabi ko sa kanya. Actually, peak count namin August 2021 ata yan, 2021. And yung history ng branch na yon, lahat yon nasa 91% accuracy. Ah, 91, 92, nasa average ng ganyan. So, hinawakan namin yon, buong store, wala kaming STM, and kami lang nung batch kong S1 na supervisor. Napa-achieve namin ng 96% yung accuracy rate ng branch na yan sa P count. So, sabi ko, malaking achievement sa akin yun. And after a year pang 2022 January, or nagsabi ako sa kanya na ah, sir, actually kamot ulo pa nga ako na sa sir, pwede po ba akong sabi niya sa akin,
magre-resign ka na rin, sabi sa akin. So, Inunahan ka na niya. inunahan niya na ako. Kasi nararamdaman niya na kasi parang Hmm. although hindi naman ako nagbababa ng ano ko ng kumbaga sa workload ko is okay pa rin naman. Ginagawa ko pa rin yung ano niya. Pero yung may one time na sinabi sa akin, inano niya ako, inas niya ako ng um, parang promotion ata. Hindi ko na tinanggap. So, kasi yun nga, gusto kong i-focus or i-switch yung career ko into different world. Parang venture into online na ako, online world, parang ganun. So, nakita ko kasi yung mga success story talaga sa Amazon Nation PH. Hmm. Nice. Ang ganda pala nung story, no? And parang meron ka ring risk na binigay. Tingnan mo, magre-resign ka na lang, may promotion pang i-offer sa'yo na ihahabol, pero nakinig ka talaga sa heart mo and kung ano yung align sa gusto mong marating. So, di ba na-mention mo na you have, nag-search ka na sa internet, nakita mo, and you wanna see other bigger opportunities. Bakit itong specific na pagiging Amazon VA, Amazon Nation is the opportunity na pinili mo amongst the rest? Actually, nun ngang pandemic, nag-try na akong mag-search ng mga online jobs sa Facebook. Yan, sabi ko, bakit ano bang meron sa online? Bakit parang marami ring nagtatry? So, search na ako and na-change yung algorithm ng Facebook page ko, sa Facebook wall ko na nagkaroon siya ng mga how to become a VA and mga ah, ganong content, simpleng Nabasa content. na yung utak mo. Oo, napasok na yung utak ko ng siguro early Q2 ng 2021 yon. Oh, And dun nakita ko si Miss Nikki P. Nag-i-interview din siya sa Amazon Nation PH ng success stories. And talagang parang every upload ata ng success stories tinitignan ko and pinapanood ko talaga. Sabi ko, ito pa yung nakakatawa kasi sabi ko sa sarili ko noon, parang parang maganda ring ma-interview ako diyan. Tingin wow, ko. na-manifest. Sabi ko nga is parang nakakatuwa na kinalabutan nga rin kasi ako kasi parang once na-interview ka is parang may success stories ka talaga na pwedeng i-share sa aspiring Amazon VA natin. So, sabi ko sa sarili ko noon, parang maganda kung ma-interview din ako dito. Soon, soon. Gumagana ako sa sarili ko. So, yun. Oh, I love it. Dati, pag nag-ano ka talaga, no, nag-ask ka sa universe, may gusto kang i-manifest, na gustong-gusto mo, talagang mabibless sa'yo. And now we are so happy that you are here. Nung time na yon, wala ka na sa pinagtatrabahuan mo, as in, unemployed ka that time. Nag-resign ako ng February 11, 2022. So, 2021 kasi 2020 nag-pandemic. 2021 nag-research na ako diyan ng mga ano. And then, nabili ko yung kumbaga nabili ko yung computer set ko July 2021. And Oh, dun ko na pinapanood yung mga Amazonation success and yung lahat ng mga stories na yan. Dun ko pinapanood sa desktop ko nun. desktop. Hindi And parang ka, sorry? parang tinatry ko lang na paano ba yung mag-work from home? Ganito ba yung itsura? Paano ba yung pakaramdam na mag-work from home? Yun. So, meron naman akong konting ipon, kaya nakabili ako ng set ko nun. So, yun. Pero Hindi di ko talaga alam yung ano. Hindi ka ba natakot na nag-resign ka sa napaka-stable job mo, tsaka ka sumabak sa freelancing? Kasi may mga iba ganun eh, like, crossover muna nila while being in corporate, part-time muna sa freelancing. Pag okay na yung freelancing nila, tsaka sila magre-resign. Ikaw, totally ka nag-resign, tapos tsaka ka sumabak sa freelancing. Paano mo nakuha yung ganong lakas ng loob? So, yung na napapanood ko yung success stories ni July 2021 and nag-subscribe na rin ako sa email list ni Coach Lish. So, napapadala na ako ng mga email niya and then napamahal na nga sa akin yung libro and binabasa ko rin yan araw-araw. So, yung lakas ng loob is mahirap kong kinuha kasi pinag-isipan ko maigi, ilang beses kong pinag-isipan yun na stable na ako eh. Kumbaga may mga promotion na akong kung sakali man napaparating. And
magsuswitch ako bigla-bigla, ano yung mangyayari sa akin. So, matagal kong pinag-isipan talaga yon, pinagdadasal ko yon kung ano yung dapat kong gawin. And ano yung tamang desisyon na gagawin ko. Kasi okay ako eh, okay ako. Napapansin ako ng area manager ko, may potential ako. And sinabi ko lang sa sarili ko na katulad um, nung sinabi ko na balang araw may success story din ako. Pero gusto ko siyang trabahuin ng ako sa sarili ko. I agree. Kailangan lahat talaga pinagtatrabaho, hindi lahat ini-spoon feed, 'di ba? Kailangan nasa atin ang gawa and total naman kung tuloy-tuloy and consistent tayo, mabibiyayaan naman tayo nung kung anong goal ang gusto nating marating. And sakto sa mga nanonood right now, so may na-mention si Darwin na ebook na napamahal daw siya. Guess what, guys? Yung book na yun ay libre. Just go to the description box below. There's a link there for our free ebook para mabasa nyo din kung ano yung nabasa ni Darwin. So you can have a head start on what it's like to become an Amazon VA. Who knows? Baka kayo din, mapamahal din kayo doon sa ebook na yon. And kayo naman ang maging guest namin here in Aspa Success Kamustahan. Going back to you, Darwin. So, I want to know, ano yung in-enroll mo? Is it advanced or elite class? Advanced that time, December 15, 2021. Hmm. Gusto ko yung memorize mo lahat ng mga dates na journey mo. Kasi ano yan eh, Month and yan yung year. mga time na pinagdidesisyonan ko talaga ng maiigi. Kaya hindi nawawala sa isip ko yung mga dates na tumatalon-talon ako ng nangyayari sa buhay ko. Alam mo, meron akong parang mentor din siya, who's someone who's successful in business. If you're someone daw na parang scared or afraid to try something big, 'di ba? That's a good sign na go for it. Kasi it's leading towards growth and self-improvement. So, nag-enroll ka sa advance, di ka ba na lonely doon or nahirapan dahil solo ka lang? Kasi ikaw lang and just you and just the modules. Mm. So, yung yung time na yon, talagang kasi may ipon din naman ako kahit papaano kasi ako yung tipo na talagang kuripot. Kuripot ako kaya nakaipon ako, and yung kumurta ko dun sa ipon ko para maka-enroll sa advance. And sabi ko nga sa sarili ko, baka kailangan ko ng elite na may magko-coach sa akin. Pero subukan ko muna ng advance, baka kaya ko naman. Yeah. So, yun, dun muna ako, ginawa ko muna siyang advance and tinry kong panoorin yung modules. Pero yung time na yun, December nga, and may work ako nun, dumating sa point na hirap pala. Ang hirap pala para sa akin nung time na yun is nahirapan akong pagsabayin kasi pagod ka na tapos manonood ka sa gabi, or bago ka, o kunyari nasa break ka sa trabaho tapos manonood ka. So actually naging 50% ko ata yung module that time. And may gusto kong kumbaga gusto ko siyang i-focus talaga kasi sayang yung yung course ko na yun kung hindi ko siseryosohin. So, yun, nag-stay muna ako sa advance, pero yun nga. May mga tips ka ba para sa mga nahihirapan? Ako honestly, may mga times na hindi nag-advance din muna kasi ako eh. Tapos may mga times na tinatamad na ako, nahihirapan akong pumunta sa next step, nawawalang gana. Pag nararanasan mo yung mga ganong scenarios or situations, paano mo siya nare-resolve? Ano yung mga tips mo para to keep that momentum? Siguro dahil nga rin na galing din ako sa retail store or retail company, medyo um, ganado ako kasi alam ko yung mga terminologies na ginagamit sa inside Amazon. And medyo somehow is okay sa akin yung mga lectures, pero dumarating talaga sa point na nahihirapan ako. So, nahihirapan ako intindihin yung iba pang mga videos doon, pero ang kailangan mo lang kasing gawin is maging resourceful eh.
So, hindi ka makakaahon or hindi mo malalampasan lahat ng mga um, challenges dun sa course kapag stagnant ka lang, kumbaga nandun ka lang, kumbaga hindi, ah, ninunguya mo lang yung nandun, pero hindi ka tumatalon sa iba pang mga part na pa pwede mong, baka pwedeng may malaman ka pang ibang mga bagay. Kumbaga, kailangan mo lang talaga maging resourceful. Resourceful, I agree. But in your case, anong klaseng pagiging resourceful yung ginawa mo? Ayun. So, kapag may hindi ako, kung hindi ako maintindihan talaga, sinesearch ko muna sa Google. So, Google talaga yung best friend ko nun. So, before mag-reach out sa ibang mga advanced students and yung mga kabatch ko. And meron naman kasing Discord group din talaga na pa pwede kang mag-ask ng help. Pero sa akin kasi medyo nahihiya ako. Ewan ko kung bakit. Kasi di ba ang daming nagsasabi na kapag may tanong lang is mag-drop lang ng message. Pero Correct. sa akin nahihiya ako. Kumbaga ang sabi ko, bago ako magtanong, kailangan na search ko muna kung dapat pa talagang itanong. So baka may answer naman sa internet bago ako mag-raise ng concerns. Oh, I see. So, yan guys, yan ang tip ni Darwin. So, be resourceful kasi nasa atin naman na lahat, no? Lahat na ng information online na and magta-type ka lang. So, agad-agad nandiyan na yung mga hinahanap natin. Okay. Now, let's go to the part where you are looking for clients. Nung advance ka ba, would you say na okay, mabilis din or nagkaroon ka din kaagad ng client after mo matapos yung modules?